Ayun po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may hatid ng mga paniwagong mensahe sa inyo. Ayan, sapagkat konting pahinga muna tayo ngayon dahil busy kasi ako sa pagsusulat. Yan, sa pagsusulat, sa gamutan online at saka sa pagre-ritual. Yan, at saka tinatapos ko lang yung aking panibagong aral sa aklat. Yan, aking mga isinusulat sa aking kwaderno ay lunas, aklat ng lunas sa physical at spiritual na puro ora. Yan. At yan ay isinalasalansan ko yan sa aking kwaderno in case na kung tayo ay may gamutan ay pwede nating ilagay yung mga orasyon sa mga panapal natin. Yan sa panghealing water o di kaya sa ating sa ating pang-ihip sa tuktok ng ating pasyente bilang lunas. Yan. At habang nagpapahinga tayo sapagkat namamawis na yung ating kamay sa kakasulat maghapon. Yan. Naisipan ko ring mag-vlog about sa pagre-reading. Yan, sa kung sino mang magpa-personal reading ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Yan, sa Hashim Sandal Fonte Tagramaton at saka sa page ko na Maestro Apo TV. Yan. Paki-subscribe na rin ninyo yung aking YouTube channel na Maestro Apo. Yan. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-post ng doon ng aking mga vlog sa pagre-reading na inaabangan ng iba. Yan. Ang ating vlog ngayon, bakit nga ba kayo kinakainggitan? Tignan natin dito. Yan. Sa makaka-resonate, i-like at share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel at paki-follow na rin ang aking Facebook page. Yan. Kat tayo ng 3. Yan, at kukuha tayo ng 13 baraha dito. At saka bakit nga ba kayo kinakainggitan? Yan, tignan natin kung ano nga bang dahilan. Kukuha tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakit nga ba kayo kinakainggitan? Unang-una mga kapatid ay ito. Kaya kayo kinakainggitan mga kapatid. Meron dito kasing nababibes ko dito sa baraha na ito na merong nagmamanifest na bumagsak ka. Yan, bumagsak ka, malugi ang iyong negosyo, mawala ang iyong lahat ng mga naipundar dito at ma-failure ka mga kapatid. Failure, di kaya matalo ka o di kaya malugi ang iyong negosyo dito, o homeless, maging malugi. Yan dito. May mga nagbi-manifest sa iyo dito na mga taong ayaw na ayaw sa inyo, o di kaya may galit, may inis, o di kaya merong puot sa inyo. Yan, kaya may nagpapadala talaga ng curse o nananalangin na ikaw ay hindi magtagumpay sa iyong mga pinagagawa. Kung ikaw man ay vlogger, kung kayo man ay successful businessman, o di kaya successful kayo na o di kaya professional kayong klaseng tao, merong naiinggit sa inyo na gusto kayong bumagsak dito. Yan. Ano nga bang dahilan bakit kayo kinakainggitan? Meron talaga. Ang mga naiinggit sa inyo, may mga plano. Ang nasisense ko dito, may mga plano ito tulad na siguro kilala ka, sikat, o di kaya matunog ang pangalan mo sa social media, o di kaya kilala ka
sa lugar ninyo na tumutulong sa mga tao, sa mga tao o di kaya sa mga nangangailangan. Kung sino yung mga nangangailangan sa inyo at kayo ay nilalapitan ng mga taong ito, ay tumutulong ka. Kaya may mga plano itong mga tao na ito na kayo ay siraan, i-brainwash, i-manipula para yung mga taong mabuti, umaayos ang tingin sa inyo ay para mawalan ng gana, kasi nga binrainwash nila, siniraan ka para mapasama ang iyong imahe, pero wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Ito yung mga plano nila. Yan, dito sa strategy, planning, prediction at mind reading. Yan. Yan yung mga ano nila, may plano sila na sirain ka at pabagsakin kasi ayaw nilang nakikita kang umaasenso. Yan. Tingnan natin mga kapatid. Kasi may mga tao talagang ganun mga kapatid, pag nakikita nilang nakaangat-angat o nakaahon-ahon yung isang tao, hihilain nila pababa. Yan yung tinatawag na crab mentality, mga utak talangka. Ayan. Itong pride, itong tao na ito ay grabe po ang ugali. Hindi naman nating sinasabing masama, pero may ugali siyang hindi maganda. Yung maganda lang kaharap, maganda lang siya pag kausap mo, nakaharap mo, pero pag nakatalikod ito ay parang lalamunin ka ng buo nitong taong ito dahil sa inggit sa iyo. Ayan. Maaring katrabaho mo, kaopisina, o di kaya kamag-anak, kaaway, o di kaya mga mga kapatid, mga taong ayaw sa inyo. Ayan. Merong itong yung pride o pangit ang pag-uugali ng mga taong naiinggit sa inyo. Meron ding nanggagalaiti. Merong galit na galit talaga sa inyo. Siguro umasenso ka, umangat, naging kilala ka, naging maayos ang buhay mo, nakapagpundar ka, nakabili ka ng kung anong mga gusto mong gamit, o di kaya nakapag ano ka mga kapatid, nakapag-invest ka, nakapagpundar ka ng lupa, bahay, kotse, o di kaya nakapagpundar ka ng mga alahas. Kaya merong mga tao talagang galit na galit sa iyo. Tingin nila sa iyo mayabang, o di kaya naiinis pag nakikita ka ng mga taong ito na mayroong inggit sa inyo. Naiinis, nanggagalaiti. Siyempre makikita mo naman yan mga kapatid, mararamdaman mo yan, yung mga kinikilos nila. Alam mo naman mga kapatid, yung taong gustong gusto ka, o di kaya taong ayaw na ayaw ka, alam mo yan mga kapatid. Mararamdaman at mararamdaman ninyo yan sa mga makaka-resonate nito. Accident. Meron ditong nananalangin o di kaya nagmamanifest sila na ikaw ay maaksidente. Yan. Kaya sa mga nagbabiyahe dyan, yan, sa mga nagbabiyahe, o di kaya kung saan kayo pumupunta, ay i-check po muna ang inyong mga sasakyan, tulad ng motor, o di kaya kotse, o di kaya bago kayo magbiyahe, manalangin po kayo dahil may nakikita ko ditong maa-aksidente o maaari kayang, o di kaya malay mo pinutulan ng preno, o di kaya inadjust yung preno sa ng motor mo, kaya nawalan ka ng balanse, madidisgrasya ka, o di kaya yan ang magsisimula ng aksidente sa iyo mga kapatid. Meron ditong nananalangin na ma-aksidente ka. Yan, kaya bago kayo umalis ay i-check nyo muna ang inyong mga sasakyan, o di kaya ang inyong mga gamit sa pantransportasyon kung saan man kayo pumunta. At wag ninyong kalimutang manalangin para maiwas kayo sa kapahamakan o aksidente. Ayan. Yan yung mga panalangin. Yan yung mga pinapanalangin o minamanifest niya gustong mangyari sa iyo, na pabagsakin ka, plano kang siraan, maaksidente ka, may mga galit na galit sa iyo. Kasi dito mga kapatid, hindi mo naman sila inaano, may mga tao talagang ganun. Meron din ditong pinapoprotestahan ka talaga mga kapatid. Talagang pinapagkampi-kampihan ka dito ng mga taong ito.
Yan, ayaw na ayaw nilang umangat ka, ayaw na ayaw nilang umasenso ka, ayaw na ayaw nilang nakikita kang masaya, ayaw na ayaw nilang nakikita kang ah, maraming kaibigan, ayaw na ayaw nilang nakikitang maging successful ka sa buhay o umangat. Kaya marami ditong naninira sa iyo. Yan, pinoprotestahan ka, ganto ganyan, pangit ang ugali niyan, ganto ganyan, napakamaldita niyan, ganto ganyan, palaaway ang taong yan. Ganun yung mga sinasabi nila, yung mga hindi sang-ayon sa iyo, mga kapatid. Yan. Mag-ingat din kayo dito sa mga taong naiinggit sa inyo. Baka yung mga naiinggit sa inyo ay kunyari nakikipag-close lang o kung ano man. Baka may mga plano ito, kayo ay pagnakawan, kayo ay kunan ng anumang mga importanteng bagay na siguro may mga halaga din, may mga yung mga bagay na may kantidad o halaga tulad ng pera, alahas, yan, ari-arian. Yan yung sinasabing robbery. Mag-ingat po kayo sa mga taong nagpapanggap na kaibigan ninyo, baka kayo ay pagnakawan o kunan kayo ng anumang uri ng bagay na mga importante o mahalaga sa inyo. Yan, kasi may naiinggit dito sa tagumpay mo, o di kaya maaring nanghiram sa iyo ng pera tapos di mo pinahiram, tapos nakipagkaibigan sa iyo tapos ninakawan ka, kung ano man. Kasi yan ay mangyayari yan, mga kapatid. Mangyayari yan, hindi man sa ngayon, mga bukas o sa susunod na mga buwan o taon mangyayari ito. Kaya yung mga mensahe ng baraha ay naway sundin po ninyo, mga kapatid. Wala pong sapilitan dito. Kung hindi po kayo naniniwala ay skip lamang po ninyo, respeto lamang po. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa aking pagbablog na ganito. Ang sa akin lang, maging aware lang dapat tayo. Ayan, sa makaka-resonate lamang po at paki-like, paki-share at mag-comment lamang po kayo. Yan, sa mga gustong magpa-personal reading ay mag-PM lamang po kayo sa Hashim Sandalfonte Tetragrammaton. Yan, sa gustong magpa-ritual, sa gustong magpagawa ng anumang ritual, basta good ritual lang, mga kapatid. Hindi pa ako nagre-ritual ng masama. Yan, basta hindi tayo busy ay magre-ritual tayo. Ang anuhan natin sa ritual, kayo po ang magpo-provide ng mga materialis. Yan, kasi ang sa akin, wala po akong pera na pambili ng ganyan. Ako lamang po ay magsasagawa bilang ritualista. Yan, sa inyo na po kung kayo po ay magbibigay ng donation sa akin, yung bukal sa inyo at saka yung sa mga materialis na bibili natin sa pag-ritual. Ayan, sa mga nagpa-ritual sa akin from Bahrain, yan, na siya, yung asawa niya ay ginayuman ng ibang babae. Ayan, at ginawa natin ng ritual. Yan, after 3 weeks ay tumalab yung naisakatuparan na bumalik yung kanyang asawa sa kanya, at laking tuwa niya po, mga kapatid, na bumalik na yung dating asawa niya na nabiktima ng love spell. Yan, pinabalik po natin at tinuruan ko po siya kung anong pamamaraan para magpabalik, at iginawa niya po yon at naniniwala talaga siya, at sinamahan niya ng dasal. Kaya dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ayan, at nagkaayos na sila, mga kapatid. Savings. Ito ang kinakainggitan ng tao sa inyo, mga kapatid. Dahil ang iniisip siguro nila, may savings ka, malaki ang pera mo, may mga naipon ka. Kaya ito yung kinakainggitan nila sa inyo, mga kapatid. Yan. Ma-advise ko lang sa inyo, kung kayo man ay may naipundar kayo, wag po ninyong ipangangalandakan na merong ganito, merong ganyan kayo.
Kasi once na pinapakita ninyo na marami kayong pera, diyan nanganganib ang buhay ninyo mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Maraming maiinggit sa inyo, maraming maninira sa inyo, maraming magko-comment sa inyo ng mga negative o positive na mga kwento. Maaring siraan ka, gagawan ka ng issue na masama, o mas maganda na maging low-key ka mga kapatid, na wala kang, kasi pag pinapakita mo na marami kang pera at pinahiram at humiram ito sa iyo at hindi mo ito pinahiram, ay maaring magkasamaan kayo ng loob nito at maaring maging kagalit mo na rin yung taong ito. Maraming nangyayari na ganyang senaryo mga kapatid. Kasi ang tingin ng mga taong naiinggit sa iyo, marami ang pera ninyo. Yan, may mga savings kayo sa bangko, savings kayo kung saan. Yan ang tingin ng mga tao sa inyong mga naiinggit. Kaya kayo kinakainggitan. Yan, may mga pera ka, may mga naipundar ka, lahat ng ano mo ay yan ang tinitignan nila mga kapatid. Laging nakabantay sa inyo. Itong compromise. Meron talaga ditong gustong makipagtalo sa inyo, sirain ang karir mo, siraan ka sa amo mo, siraan ka sa katrabaho mo, siraan ka ng mga taong malapit sa iyo dito mga kapatid, dahil grabe talaga ang galit dito sa iyo ng taong ito. Yan, naiinggit. Kasi ang tao kasing kung hindi yan naiinggit niya mga kapatid, hindi kasi siraan yan. Hindi kasi siraan yan. Kung hindi naiinggit yung tao sa inyo. Yan ang katotohanan. Kaya ganun. Adventure. Itong adventure na ito, itong isa rin sa kinakainggitan sa inyo. Baka nakikita rin nila na nagpo-post ka, na nagta-travel ka, nagbabakasyon, naligo kung saan-saan, o di kaya pumupunta ka sa ibang lugar. Kung itong kinakainggitan nila sa iyo, na buti pa si ganito, buti pa si ganyan, nakapunta sa ganyang lugar, kami kahit dito hanggang dito lang kami sa lugar namin, hindi kami nakakapunta sa iba, buti pa si ganitong ganyan, nakapagpunta ng ibang bansa, nakapag-travel ng Maynila, nakapunta kung saan-saan. Ito yung kinakainggitan nila mga kapatid sa inyo, na nakakapag-travel ka kung saan-saan, nagagawa mo yung gusto mo. Yan. Ang gagawin ninyo dito mga kapatid, kahit sinisiraan kayo, kahit ginagawan ka ng hindi maganda, ituloy mo yung mga plano mo sa buhay, yung mga pangarap mo. Kung alam mong mabuti, wala kang inaapakang tao o wala kang sinasagasaan, niloloko o inaagrabyado, ituloy mo mga kapatid ang iyong mga plano mga kapatid, at balang araw magbubungay ang iyong pinaghirapan. Yan, wag mong pansinin yung mga negatibong tao, kasi kung magpapa-apekto kayo sa mga negatibong tao ay hindi po kayo lalago mga kapatid pag ganun. Yan, yung mga kung ano man yung mga paninira sa inyo, mga naririnig sa inyo ng sa mga ibang tao, hayaan ninyo mga kapatid. Unang-una sa lahat mga kapatid, kung hindi man totoo yung mga pinagsasabi sa inyo, wag ninyong patulan. Dahil unang-una sa lahat, ang unang-unang pakikinggan mo ay yung sarili mo mga kapatid. Dahil umpisa pagkabata, bago ka pinanganak o kung ano man, kilala mo ang sarili mo mga kapatid. Yan ang yan yung paninindigan mo mga kapatid. Yan ang magiging kakampi mo, yung sarili mo mga kapatid. Unang-una yung nakakakilala sa iyo ay yung sarili mo mga kapatid. Kaya kumalma ka lang mga kapatid. Kung papatulan ninyo yung mga ganyang tao, ay wala kayong pinagkaiba sa kaniyang ugali. Iwasan na lang, wag na makipagtalo, o di kaya maglaylo muna para walang argumento o gulo, para hindi lumala. Kasi kung papatulan ninyo yan, may mga bagay kasi mga kapatid na maliit lang na bagay, pinapalaki para magmukha kang masama. Kasi kalimitan sa mga tao ngayon, mas nakikinig sila sa mga sabi-sabi ng tao kaysa sa mga opinion mo mga kapatid. Parang may bias na pangyayari. Yan. Origin. Ayan. Gawin mo lang dapat mga kapatid yung nais. Yan. Yung gusto
Yan, kung tumulong ka man dyan, kung nagbablog ka, kung ano man, ay gawin mo lang ang iyong gusto mga kapatid, at magbubunga ang iyong mga itinanim balang araw. Yan. Kaya ka kinakaigitan. Yan yung mga mensahe. Ito yung isa sa kanila na yung pinapangarap nila o pinapanalangin na maging kawawa ka sa huli. Yan, maging kawawa ka sa huli, wala kang mararating, maging talunan ka, maging pulubi ka, maging maging pariwara ang buhay mo. Pero darating ang araw mga kapatid, yung mga minamanifest nila ay hindi magkakatotoo, magkakabaliktad dito mga kapatid. Darating ang araw, yung mga taong umaalipusta sa iyo, sumisira sa pagkatao mo, ay hihingi rin ng tulong sa iyo pagdating ng araw. Ayan mga kapatid, yan yung mga mensahe na aking ibinahagi sa inyo ngayong araw. At kung magustuhan man ninyo ang mensaheng ito, ay paki-like, share at subscribe lamang po yung aking YouTube channel na Maestro Apo, at saka yung Facebook page ko na Maestro Apo TV. Ayan naman po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.